Maraming salamat po, General. Aasahan ko po yung tulong ninyo. Thank you. Okay po. Ma'am Giselle Tanyag, pwede po ba kayo maimbitahan sa presinto? At bakit? Officer, bakit niyo ba ako pinapunta dito? Alam niyo naman nagkakagulo kami. Ang dami-daming nangyayari sa Apex. Nawawala yung pamangking ko. So this better be important. Ma'am, may kilala kaming tao na maaaring makatulong sa inyo. Isang orderly mula sa Hiraya Mental Institution. Hiraya? Doon naka-admit si Carlos Benitez. Kilala niya ba? Yes, ma'am. Kilala niya. At iyon din ang dahilan kung bakit siya narereklamo. Napag-alaman din po namin na tinutulungan niya si Carlos Benitez para makatakas. Ha? Nasaan siya? Nasaan? Gusto ko makausap. Ayok ka! Dahil sa'yo nasira yung kasal ng kapatid ko, maraming nadamay! Maaari pa maraming mamatay ng dahil sa mga desisyon mo! Malaya ka! Ma'am, hindi naman po siya mapipigilan eh. Ano hindi? You have authority over him! May sira sa ulo yung tao, pinayagan mo siyang makatakas! Hindi ko totoong baliw si Dr. Carlos Benitez. Ha? Anong hindi totoong baliw? Nagpapanggap lang ho siya. Hindi ho totoong schizophrenic si Dr. Carlos Benitez, ma'am. What? Nasaan na kaya ang anak ko? Diyos ko, huwag mo siyang pababayaan. Huwag po. Baka lalong hindi na namin kayanin ni Lynette. What do you mean? Walang schizophrenia si Doc Carlos Benitez. Ma'am, hindi ho totoong baliw si Dr. Carlos Benitez. Nagpapanggap lang po siya para sa mga plano niya. Pinapalabas niya po sa lahat na baliw siya para makakilos siya ng malaya. Matagal ko na po siyang kilala simula pa po nung nagtatrabaho ako sa Eastridge. At nung nalaman niya na taga-Hiraya ako, kinausap niya po ako at kinasabot sa mga plano niya. Kaya sa tulong ko, nakakalabas-pasok siya ng institusyon. Carlos na yan. Anong plano niya? Plano niya pong makuha si Lynette at patayin si Doc RJ. Oh my God! Ma'am, kaya parang awa niyo na po, ma'am. Pinagsisisihan ko po lahat ng nagawa ko. Ma'am, huwag niyo po sana akong idiin. Ma'am, ganito na lang po. Gagawin ko po lahat. Makikipagtulungan po ako sa inyo. Sasabihin ko po lahat. Nalalaman ko, huwag niyo lang po ako ipakulong, ma'am. Parang awa niyo na po. So, alam mo na susunugin niya yung chapel? Ma'am, di po. Ang alam ko lang po, gusto niya makalabas ng institusyon para manggulo sa kasal ni Doc RJ. Hindi ko po alam na plano niya rin sunugin yung chapel. Napakapulo niyang tao. Kung si Carlos ang nasa likod ng lahat ng gulo sa kasal, ibig sabihin siyang dumukat kay Annalyn! Hello? Hello, RJ. Sino to? Hindi mo na kailangan malaman ko sino. Pero gusto kong iparating sa'yo na hawak ko si Annalyn. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Sino ka? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko!
Relax. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Pero kung susunod ka sa sasabihin ko sa'yo, walang mangyayaring masama kay Annalyn. Ano? Nanghihingi ka ng ransom? Tumpak! Galing mo naman pala eh. Mukhang sanay na sanay ka sa mga itong kalakaran ah. O siya, wala nang paligoy-ligoy pa. 10 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Paano ako makasigurado? Nahawak mo talaga si Annalyn. Baka niloloko mo lang ako. Gusto mo ng pruweba? Sige, antayin mo lang. Ipapadala ko sa'yo. Annalyn! Annalyn! Ano? Naniniwala ka na ba na hawak ko si Annalyn? Sino ang nag-utos sa'yo nito? Si Carlos ba? Siya ba ang may pakanan nito? Wala akong kilalang Carlos. Wala kang kilala? O ikaw si Carlos? Kung ikaw to, huwag kang duwag. Huwag kang magtago sa likod ng ibang boses. Wala nga akong kilalang Carlos! Ano ba? Gusto mo bang makuha anak mo? O magbabanta ka na lang. Ihanda mo ang pera. Magkita tayo mamayang alas 10 ng gabi sa Kalayaan Park. Ikaw lang ha, at walang mga polis. Dahil kapag sinetap mo ako, alam mo na yung mangyari sa kanya. Hello? Hello?